Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo man kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay araw ng, anong araw ba ngayon? Martes. Ano? March 31. Ano, katapusan na ng Marso. Ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang nagpasko, nagbagong taon. Yung pala, 3 buwan na nakalipas, ano? Ah, At ngayon po ay gumaganda na ang panahon dito sa amin. Hindi na malamig. Ngayon po ay nasa 82 degrees Fahrenheit. At nagsisimula nang lumabas ang mga bulaklak at dahon. Ano, nagsisimula na sila. At nagsisimula na rin ang allergy season. Nagbabahina na po. Ano? Sipon, masakit ang mata, lumuluha. Yan. Yan ang allergy season. Ano? Usually spring and fall. Anyway, kamusta po kayo? Ano, kahit saan parte ng mundo kayo nga nandoon, ano, sigurado naman na lahat ay nakakaranas ng ating paghihirap dito sa ginawang pagsalakay ng Amerika sa Iran. Ang pagsalakay ng Amerika at ng Israel sa Iran. Ano, and hopefully ay baka matapos. Sabi ni Trump, alam niyo naman to si Trump, kung ano ang gising, yun ang sasabihin. So, malaman natin uli bukas kung anong sasabihin. Ano? So, sana nga ay matapos na. At matapos ng madalian dahil marami na pong naghihirap sa buong mundo. Mas matindi pa pala ito sa pandemic, ano? At least sa pandemic ay nakakulong lang ang mga tao. May nakakain pa rin, ano? Tumatakbo pa rin ang lahat. Ito pala, no? Pag dito pala sa nawalan ng supply ng krudo ang mundo. Aba, hindi lang tigil ang lahat, wala nang makain kasi ang lahat ng makinarya ay tumatakbo sa krudo, gasolina, ano? Ang kuryente tumatakbo rin sa krudo at gasolina. So, mas matindi pala to. Anyway, so pag-usapan natin ito nung tatandaan nyo ba last year, ano, nung pagka-file nung panahon na nag-file po ng unang impeachment, ano, laban kay Sara Duterte. Aba, itong si Sara Duterte ay nagwawala at mayabang pa. Alam niyo, sabi niya, natatandaan ko, sabi niya, I want bloodbath. Ba, gusto daw niyan dumanak ang dugo, ano? Danak daw po ang dugo sa impeachment. Wow. Kaya siguro natakot yung ibang mga ano no? Yung mga tinatawag nating politiko na palagay ko ay yun ang dahilan kung bakit na-dismiss ang unang impeachment, Natakot. Alam niyo kung bakit baka sila tamaan ng madamay sa pagdanak ng dugo. Okay, so yun ang nangyari noon last year, ano? Tapos, alam nyo ngayon, na-file na naman itong bagong impeachment. At umuusad na ang bagong impeachment. Ano? Nagkakaroon na po ng due process na sinisigaw ni Sara Duterte noon ay wala silang due process. Ngayon binibigyan sila ng due process. Aba, ayaw daw nila nun at hindi daw yun ang due process at hindi daw dapat yung tinatalakay sa Kongreso kung hindi dapat sa Senate. Ano? So ayaw nila. Wala nang paglagyan po ang taong bayan kung saan nila gusto. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa nila sinasagot yung mga katanungan ng taong bayan tungkol diyan sa mga nawawalang kaperahan ng mga tao ng bansa. Ano? At hindi lang po ganyan lang ang nangyari kung hindi nag-file pa ng certiorari, ano, ang mga abogado na nakaalyado sa mga Duterte.
sa Supreme Court at pinatitigil po ang impeachment. Ano? Pinatitigil na naman ang impeachment. So ano ba yan? Right? Takbo na naman sila sa Supreme Court at nagtatago sa saya ng Supreme Court. Ayaw talagang sagutin kung ano ba talaga ang nangyari sa mga kaperahan na yan. Umiiwas ang kampo ni Sara Duterte. Lahat ay gagawin para hindi mailabas ang kanilang mga itinatago kung meron man. Sa tingin ko po ay meron, dahil bakit takot na takot matuloy? Kung ako yung nasa ganyang sitwasyon at wala akong itinatago, sinabi na rin nila yan noong panahon ng tatay niya, Kung inosente at wala kang ginawang masama, anong kinatatakot mo? Right? Ganyan din ngayon ang sasabihin ko sa kampo ng mga Duterte. Kung walang itinatagong masama, bakit hindi labanan? Fair and square, sagutin kung ano man ang mga ipinupukol sa kanila. Diba? Ganun lang yan. Ang lumalabas ngayon ay talagang ayaw niyang sagutin. Lahat ng klase ng pagpigil ay ginagawa nila para wag matuloy ang impeachment. Nung una, sumisigaw sila ng due process, due process. Ngayon, may due process na. Binibigyan sila ng pagkakataong sumagot sa Kamara, sa Justice Committee ng House of Representatives. Anong ginawa? Hindi sumagot. At ngayon, na sinisiguro o sinisigurado ng Justice Committee na meron talagang ginawang kalokohan itong si Sara Duterte, binubusisi ang mga ebidensya sa House of Representatives para siguraduhin na hindi na nabibigyan ng due process itong si Sara Duterte, ay pinipigilan naman nila hanggang sa Supreme Court na hanggang ngayon pinipigilan nila. Di ba? Natatakot ba sila na lumabas sa mga ebidensya, lalo-lalo na yung mga bank accounts ni Sara Duterte? Matagal na nilang pinipigilan at hindi nila sinasabi. Pinipigilan ng lang mag-ama. Kanyang tatay na si Rodrigo Duterte, na wag para hindi malaman ng mga tao. Matagal na po yan, 2016 pa. Yung election pa bago pa maging presidente ito si Rodrigo Duterte. Yan na sinasabi ni Trillanes. So malalaman natin kung pag natuloy ang impeachment at natuloy mabuksan yan, kung meron mang bubuksan, malalaman natin kung totoo yun. O talaga lang nagsisinungaling itong si Trillanes. Malalaman natin, paano natin malalaman kung nagsisinungaling si Trillanes kung hindi papayagan ng Supreme Court o ni Sara, nung laging pinipigilan ni Duterte, ni Sara, na matuloy ang impeachment. Diba? Pabuksan nila. Para malaman ng taong bayan kung totoo ba o hindi ang sinasabi ni Trillanes. At kung hindi totoo, ay di dapat naman na i-dismiss ang kaso at walang impeachment. Pero kung totoo, na sa tingin ko'y totoo dahil pinipigilan ni Sara Duterte na mabuksan ang mga bank accounts na yan. Kung totoo, ay dapat naman pong matanggal. Tama na, sobra na. Nakakaasar na. Ang dami na pong pera na nawala ng taong bayan. Isipin nyo, kung yung mga pera na yan na kinurakot ng mga politiko ay na-save or nagamit ng tama, ay baka hindi po naghihirap ang Pilipino ngayon sa nangyayaring shortage ng krudo sa bansa. Di ba? Kung magagamit ng tama sana yan. Sayang nakabuti. Tumubo sa gitna ng tae ng kalabaw. Di ba? Sayang. Anyway, so,
malaman natin kung anong mangyayari diyan. Tandaan po natin, nag-file sila I think that was last Friday, ng petition for injunction ba? Sa Supreme Court. Pinipigilan po na matuloy ang impeachment. Ano? Yan. Ewan ko, kung mag-i-issue ang Supreme Court, hindi natin alam. Kung papanigan na naman sila ng Supreme Court, ay talaga sobra na yung Supreme Court na yan. Ano? Okay? Magandang araw po. Bye-bye!